Sabi ni Nani Tanyo, ano ang pagkakaiba ng Hintil at Hudyo? Anong pagkakaiba? Ito, Nani Tanyo, ano ang pagkakaiba ng Hintil at Hudyo? So, ano pa pagkakaiba ng Hintil at Hudyo? Ang pagkakaiba po niyan, kapatid, una sa lahat, basahin po natin yung ilang mga talata para makita po ninyo. Pero ang Hintil at Hudyo ay may pagkakaiba, pero meron din po silang pagkakatulad. Ano po? Babasahin po natin muna yung pagkakaiba ng Hudyo at Hintil. Tingnan po ninyo yung Roma 3. Basahin natin yung talatang 1. Sabi diyan, ano nga ang kaigitan ng Hudyo? Sabi diyan, o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Verse 2, marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Ito po ay napakaliwanag na pahayag ni Apostol Pablo, mga kapatid, na yung mga aral ng Diyos ay ipinagkatiwala sa mga Hudyo. Kaya yung mga ayaw sa Hudyo, hindi ko alam kung saan sila kumuha ng aral. Dahil yung mga aral ng Diyos, sangayon kay Apostol Pablo, ay ipinagkatiwala, sabi niya, sa mga Hudyo. Nakita po ninyo yan? Tuloy pa natin. Ano nga kung ang ilan ay hindi nagsampalataya, ang hindi pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Diyos. So, kasi nga ang bayan ng ang Hudyo ay bayang pinili. O ano pang pagkakaiba? Dito naman sa isang talata naman po ng tingnan natin yung Galatia. Ang sabi dito sa 2 ng Galatia, Galatia 2:15. ang sabi ni Apostol Pablo, ito si Apostol Pablo rin, tayo'y mga Hudyo sa katutubo at hindi mga makasalanang hintil. Mangyari po kasi, kapag sinabi po nating hintil kasi yan po yung mga tao o yung mga bansa o mga bayan na hindi kabilang sa bayan ng Israel. Ang tawag po dyan ay Gentile nation. At kapag ikaw ay hintil at hindi ka nakisanib sa bansang Israel, ay talagang magiging makasalanan kasi una sa lahat, ang kalagayan ng mga hintil na hindi nakisanib sa Israel, tingnan po ninyo, doon sa 2:11. 2:11 ng Efeso 2:11. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hintil sa laman. Tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman. So narito yung mga pagkakaiba. Yung mga hintil wala po silang aral ng pagtutuli. Samantalang yung pagtutuli ay ibinigay sa mga Hudyo. Tapos ang sabi rito, alalahanin ninyo, sabi niya, na kayo noong una. Kaya nga dapat po nating maintindihan ng maayos yung sinasabi ng talata. Kasi nga, nung sinasabi ito ni Apostol Pablo, mananampalataya na kasi itong mga hintil. Kaya ang ginamit niyang termino ay past tense, noong una. Ibig sabihin, sila ay mga hintil sa laman noong una. Ang tawag sa kanila noong una, di pagtutuli. Okay? And then verse 12, sabi diyan, na kayo ng panahong yaon, nung panahon na yaon, noong una, ay hiwalay kay Kristo. Ayun, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Kasi nga, maliwanag yung ating binasa kanina na yung mga aral ng Diyos ipinagkatiwala sa mga Hudyo. Kung babasahin pa natin yung isang talata doon sa Roma 9, na pati yung kautusan, yung tipan, yung paglilingkod sa Diyos. Sige, basahin muna natin yun bago natin balikan ito. Tingnan po ninyo Roman 9, ang talata ay 4. Sabi diyan, napawang mga Israelita, ito nga po yung mga Hudyo, na sa kanila ang pagkukupkup. Kanino yung pagkukupkup? Sa Hudyo. Ang kalwalatian, sa Hudyo. Ang mga tipan, sa Hudyo. Ang pagbibigay ng kautusan, sa Hudyo. Ang paglilingkod sa Diyos, sa Hudyo. At ang mga kapangakuan. Nakita po ninyo, verse 5, nasa kanila ang mga magulang, pati mga patriarka ay sa Hudyo. At sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Kasi nga, galing sa lahi ni Huda ang ating Panginoong Jesucristo, sa Hudyo rin, na siyang lalo sa lahat, Diyos na malwalhati, magpakailanman. So, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo dun sa 2:11. Noong una, yung mga hintil, dahil nga hiwalay sila sa Israel, wala sila sa bayan ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila, wala silang pag-asa, wala silang Diyos sa sanglibutan. Bakit? Kasi yung pagkukupkup sa Israel
yung paglilingkod sa Diyos sa Israel din eh. Ang ibig sabihin, kung mananatili ka lang sa pagiging hintil mo, ay wala talaga. Kaya nga ang sabi niya is, hindi tayo katulad ng mga hintil na makasalanan. Kasi nga, yung hintil, hiwalay sa Diyos. Di ba? Ngayon, pagdating doon sa 2.11 ng Epeso, 2.12, balikan po natin ang Epeso. Ito na yung sinasabi ni Apostol Pablo. Dati, noong una, sabi niya, kayo hiwalay kay Kristo. Epeso 2.12. Kayo ng panahong iyon ay mga hiwalay kay Kristo, mga di kabilang sa bansa ng Israel. Ayun. At mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. So ito po yung pagkakaiba ng Israelita, ng Hudyo sa Hintil. Ano ho? Okay? Pero, meron din po silang pagkakatulad. Yan. Bagamat ang mga Hudyo ang binigyan ng kautusan, hindi ibig sabihin na ang mga Hudyo lang ang magkakasala. Kaya nga ang tawag sa Hintil, makasalanan din eh. Nakita po ninyo? Ang ibig sabihin, kapag ang Hudyo ay lumabag, nagkakasala sila. Ngayon, kapag ang Hintil ay lumabag, kaya nga makasalanan din sila kasi nga lumalabag sila lalo dahil wala nga silang kautusan. Napansin po ninyo? So, kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, tingnan po ninyo ang sabi sa Roma. Ito yung pagkakatulad. Sa 3, ang talata po nito ay 21. Tingnan po ninyo sa 3:21. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Ayan. Basahin muna natin yung talatang 19 muna. 19 para makita po natin. Ito na kasi yung pagkakatulad eh. Sabi rito, 19. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nga sa ilalim ng kautusan. Maraming nag-iisip, Brother Johnson, na hindi kasama ang hintil dito sa nasa ilalim ng kautusan. Oo nga. Pero mali po. Bakit? Kasi pag itinuloy po natin ang basa, maliwanag ng sinasabi ng Apostol Pablo, kasama po ang hintil dyan na nasa ilalim ng kautusan. Ano sabi dyan? Upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan, hindi buong Israel. Kita po ninyo? Ang buong sanglibutan ay mapa sa ilalim ng hatol ng Diyos. So, ang ibig sabihin, Brother Johnson pala, nung nasa ilalim ng kautusan, nasa ilalim ka ng hatol ng Diyos. Yon. Napakaliwanag po niyan. At yan po ay buong sanglibutan, hindi po Hudyo lang. Kasama po ang hintil po dyan. Verse 20, sabi dyan, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay walang laman. Tandaan po ninyo mga kapatid, walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Kasi merong maling kaisipan dito, Brother Johnson eh. Ang maling kaisipan kasi dito ay yung mga Hudyo daw ay inaaring ganap sa kautusan. Yung mga hintil lang inaaring ganap sa biyaya. Ganon ang kaisipan ng marami. Pero dito po maliwanag, nang sabi dyan, sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Dito na sa 21, balikan na po natin. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan ay ipinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. 22. Sa makatuwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, kay Hesus Kristo, sa lahat po yan, hindi lang sa Hudyo, hindi lang sa hintil, sa lahat. Bakit? Sapagkat walang pagkakaiba. Ang ibig sabihin, kapag ang pinag-usapan natin, Brother Johnson, ay pag-aaring ganap, wala hong pagkakaiba ang hintil at ang Hudyo. Pareho silang inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ay bakit? Ay kasi nga lahat po ay nagkasala. Napasa ilalim ng hatol ng Diyos. Lahat ay nasa ilalim ng kautusan. Ang katunayan, ito na nga yung 23 na sikat na talata. Ang sabi sa 23, paborito to ng mga ayaw sa ay yung mga nagsasabi na ay hindi sa hintil yang kautusan sa Israel. Pero hindi po nila napapansin sa talata na to, ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Ay tanong, mga hintil, yung bang mga hintil nagkasala? Ay tiyak na sagot ay oo.
tanong, bakit sila nagkasala? Hindi naman sila binigyan ng kautusan. Nakita po ninyo? So yung mga ganung pangatwiran talaga ay mali na yung kautusan para sa Israel lang yan. Ay kung para sa Israel lang pala ang kautusan, bakit pati ang hintil lang kasala? Hindi ho ba? At hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, dahil ang lahat ay nagkasala, yung pag-aaring ganap ng Diyos sa hintil at saka sa Hudyo, pareho lang. O tingnan po natin doon sa 28. O tingnan po natin. Yan, sa 3:28. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, maipapasya natin na ang tao, hindi lang Hudyo, hindi lang hintil, kundi yung tao, ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Verse 29. Ito na, yung katwiran. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? O sagot po kayo, mga ayaw sa Hudyo. Yung Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Sinagot din ni Apostol Pablo yan. Sabi niya, hindi baga siya ang Diyos din ng mga hintil? Napakaliwanag din po ba? So ang ibig sabihin, kung ang Diyos ay Diyos din ng mga hintil, lalabas, nung sinabi ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, kasama ang hintil doon, hindi lang para sa Israel yon. Hindi ba, Brother Johnson? Tama. Kaya nga sabi niya, oo ng mga hintil din naman. Ngayon, verse 30, ang sabi ng Apostol Pablo, kung gayon nga naiisa ang Diyos at kanyang inaaring ganap ang pagtutuli, ito na po yung mga Hudyo. Kaya nga sabi ko po kanina, mayroon pong pagkakaiba ang Hudyo at hintil, pero mayroon din po silang pagkakatulad. Kanyang inaaring ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Pareho lang sila. Na kung ang pag-uusapan ay pag-aaring ganap, pareho pong sa pananampalataya, ayan sila inaaring ganap, Brother Johnson. Ayan.